So what's up mga kahab? Isang mapagpalang araw sa ating lahat. So yun, this is the continuation ng latest nating upload na all about Catanduanes Motorista Challenge version 2. So ang pag-uusapan naman natin ngayon is yung tinatawag na Endurance Day. So bago natin pag-usapan yan, pasalamatan muna natin ang ating mga sponsors. Siyempre maraming salamat kay Unioil, Power Zone, The Rocktown Center, Regina Shipping Lines, Axor Helmet Philippines, Silvestre, RNK Marketing, Motor Trade, Design Printing, Oliver's Reef Mamangal Resort, Triskelion de Palta, JBB Gasoline Station, Precision Tech Motoshop, H2O Resort, Mayor Samuel B. Laines, at syempre Motorista Hub. So ayun mga kab, balik tayo sa ating topic. Yung bike check natin is gaganapin ngayong May 25, 2024. So Sabado po yan. Kinabukasan is yung Endurance Day na tinatawag. So this is the D-Day mga kahab. So ano nga ba yung gagawin natin sa event sa araw na ito, yung May 25, 2026, araw ng linggo. So ito na yung Endurance Day. So ang call time natin dyan is alas 5 ng umaga. Before 5 AM tayo is dapat nandun na tayo sa grid. Kasi magkakaroon tayo ng short program. At doon din natin bibitawan yung tinatawag na Advanced Safety Marshal. So ano nga ba ang Advanced Safety Marshal mga kab? So para sa amin na mga organizer ng CMC version 2 is gumawa tayo ng mga hakbang para mapaganda at magkaroon ng dagdag safety measures o mga paraan para sa safety ng participants at ng mga manonood or dadaanan ng ruta mga kahab. So ano nga ba ang Advanced Safety Marshals? Ang Advanced Safety Marshal ay isa siyang safety officer. So ang gagawin nila, sila ay magte-take off 1 hour before mag-take off ang participants. So ang take off ng participants is alas 6 ng umaga, 6 AM. So ang Advanced Safety Marshal is mag-take off sila ng 5 AM exactly. So anong Advanced Safety Marshal na to? Anong trabaho nila? So bali magkabady itong mga kahab. So dalawa sila. Naglagay ang organizer ng CMC version 2 ng Advanced Safety Marshal sa kadahilan ng para sa safety ng participants at ng mga manonood at ng mga taga-local dito sa isla, pati na rin ng mga commuters. Halimbawa, kapag mayroong hazard sa daan, sila ang magbibigay ng impormasyon sa mga kinauukulan o nakakasakop ng munisipyo para dun sa hazard. So para matanggal agad or magawa ng solusyon para sa safety. So yung Advanced Safety Marshal din is magsiserve as checkpoint activators. So anong ibig sabihin nun? So pag ang checkpoint natin, hanggat wala ang Advanced Safety Marshals is hindi magbubukas. Pagdating ng Advanced Safety Marshals, bubuksan nila yung checkpoint. So kapag nabuksan na yung checkpoint, pwede na magpatatak ng passport ang ating mga participants. So hanggat hindi dumadaan yung Advanced Safety Marshal sa checkpoint, hindi magbubukas yung ating checkpoint. So tandaan nyo yan mga kahab. Kung halimbawa man, maabutan natin ang Advanced Safety Marshals natin sa daan, pwede nyo po silang overtaken. Pero aantayin nyo ang Advanced Safety Marshal sa ating susunod na checkpoint. Kasi hindi po magbubukas ang mga marshals at ang checkpoint natin hanggat hindi dumadaan sa kanila or dumadating ang Advanced Safety Marshals. So yun yung isa sa mga tasking ng ating Advanced Safety Marshals. Naglagay tayo niyan para sa safety ng participants, ng commuters at ng mga manonood natin. Para sa mga first time, pwede po bang hindi daanan yung ruta or yung checkpoints? May pasunod-sunod po yan. So kung halimbawa, hindi tayo dadaan sa checkpoints na susunod, automatic magiging DQ po tayo or disqualified. So another na katanungan, meron po bang top finisher or yung mga elite? So ngayong CMC version 2 po is wala po tayong ganyan. Para rin sa safety at iwas sa karera ng mga participants na pwedeng mag-cause ng aksidente, wala po tayong ganyan. Kasi yung mga ganyang senaryo, yung karera, ay siya yung nagdudulot ng disgrasya. Alam naman natin sa panahon ngayon, sirang-sira ang endurance. So sana para sa mga participants natin, huwag natin gayahin yung mga nakaraang endurance sa ibang lugar. Kaya
yun, na-totally ban or na-ban or hindi pinapadaan yung mga participants ng isang endurance. So dito, babaguhin natin yon. Sumunod tayo sa mga rules and regulation ng CMC version 2 para magkaroon pa tayo ng version 3. Para lahat mas masaya, enjoy at walang problema. Pag na-aksidente po tayo, sagot po natin ang gagastusin dyan. Buti kung aksidente lang. Paano kung namatay yung rider? Yun yung pinakamasaklap po dyan. So isipin po natin yan para sa mga participants. Magkaroon po tayo ng pakialam sa mga kasalubong natin para sa mga manonood at sa top participants. So mag-enjoy lamang po tayo sa rides na ito. So yun nga pala, binago natin yung route map natin and then yung kilometers. So from 500 kilometers, ginawa natin to ulit na 400 kilometers within 12 hours. So kung kukumpute natin, aabot ng 33 kilometers per hour yung kailangan nating i-maintain kung sakaling gusto nating pinaka last dumating sa finishing grid. Isipin nyo yun, napakabagal na po niyan, 33 yan kung nagmumotor ka. So within 33 kilometers per hour, kung mabilis-bilis tayo dyan, mga 40, ibig sabihin, kung tatakbo tayo ng 40 to 50 kilometers per hour, may chance pa tayong mag-side trip ng mga tourist destination dito sa isla. Lalong-lalo na kung hindi ka taga Catanduanes, galing ka sa ibang lugar, namnamin natin yung mga tourist destination at view, magagandang view dito sa Happy Island. So yun, talakay naman natin ang route map. So pagdating naman po sa route map, anytime pwede po namin baguhin yung ruta. Depende sa mapagkakasunduan ng organizer. So ang possible na ruta natin, starting grid natin dito sa Catanduanes Capital. So Catanduanes Provincial Capital. So ito yung natin, bike check and starting grid. So bibitawan namin yung mga participants alas 6 ng umaga. After mabitawan yung mga participants, kayong mga participants is didiretso po kayo sa checkpoint number 1. Ito na rin yung magsisilbing natin, first tagging. Is yung Viga. So dyan sa Viga, meron naman tayong proposal. Baka baguhin natin yan. Baguhin natin yan, mag-update na lang po kami sa page ng Catanduanes Motorista Challenge o dito sa Kay Motorista Hub. So stay updated sa mga posting natin. So yun, from Viga Plaza, going tayo ng first photo ops, which is yung Nahulugan Falls sa Barangay San Pedro, Higmoto, Catanduanes. So, after makapaphoto ops dun sa Nahulugan Falls, diretso naman tayo sa checkpoint number 2. Ang checkpoint number 2 naman natin is matatagpuan sa Baras. Yung Baras checkpoint natin is sa Calapadan Boulevard. So sa sentro lang naman to ng Baras. After mo makapag-checkpoint, makapagpatatak ng passport. Anong pa ganyan? So yun, shoutout sa natin, snacks natin from Gugon Sisters. So dito lang naman yan sa tapat ng Precision Tech Moto Shop. So quality ang dyan, snacks and then sisig. Katabi lang ng Piston Zero mga kahab. So ayun, balik tayo sa topic. After natin makapagpa-check, tatak ng passport sa Calapadan, sa Baras, diretso naman tayo ng Bato Boulevard. So Bato kung Catanduanes. So after natin makapagpa-photo ops dun sa Bato, diretso naman tayo ng San Miguel. So dadaan ulit tayo ng San Miguel. So sa munisipyo ng San Miguel naman is yung photo ops number 3 natin. So ang photo ops natin is sa San Miguel River Park. So San Miguel River Park mga kahab, isa siyang park and resort. So meron dyan mga pwedeng pagpahingahan, kubo. At pwede kayong mag-order dyan kasi meron din dyan ng restaurant. So from San Miguel River Park, next na destination natin is yung photo ops number 4 natin sa Panganiban. Photo ops natin is sa Bariorong, Panganiban, Catanduanes. Yung BRC1 Eagle Statue. So yun, after sa Eagle Statue, diretso naman tayo ng Bagamanok, which is yung checkpoint number 3 natin. So doon tayo magpapatatak ulit ng passport sa Bagamanok Boulevard. Sa tabi lang po yan ng munisipyo ng Bagamanok. After nyan, from Bagamanok, diretso naman tayo ng
munisipyo ng Pandan, Catanduanes Halfway Resort, Barangay Marambong, Pandan. After ng checkpoint ng Catanduanes Halfway Resort sa Pandan, diretso naman tayo ng Karamuran, sa sentro ng Karamuran sa munisipyo para mag-photo op. So alin yung papapicture natin dun mga kahab? So win-workout na natin to, mga organizer na at sa LGU, especially kay Mayor ng Karamuran, kay Mayor Glenda, na ang photo ops natin dyan is yung tinatawag na tugod. Ano ba ang tugod? Ang tugod mga kahab is yun doon hinahabi yung abaka. So doon nagkakaroon ng finished product, yung bandala na tinatawag. So magpapapicture po tayo doon sa tugod. So syempre, part na tayo ng Abaka Festival. So isa yan sa mga ginawa nating way para magkaroon ng part yung abaka dito sa event na ito. So tugod mga kahab. So after sa Karamuran mga kahab, makapagpa-photops tayo dun sa tugod. Diretso naman tayo ng San Andres. So munisipyo ng San Andres. Ang photops po natin dyan is sa Luyang Cave. So dun tayo magpapapicture sa bunganga ng Luyang or ng cave, sa mismong bibig ng cave or bago tayo pumasok. Nasa sa inyo kung gusto nyo mag-side trip doon. Kung marami pa kayong oras, pwede nyo pasukin yung kuweba. Lahat po ng participants is bababa kasi nandun yung photo ops natin. Hindi po doon sa arko ng Luyang. Doon po sa bunganga ng Luyang Cave. So, lahat po ng checkpoints and photo ops is required po tayong bumaba ng motor para bumaba yung adrenaline natin kahit papano. So, para hindi tayo masyadong gigil sa manibela at makapagpahinga rin tayo. So, yun, after natin ng Luyang Cave, last or finish natin is sa Virac Town Center mga kahab. So, napakaganda ang Virac Town Center maging finishing place natin. So, imagine niyo yung binigay na ng BTC sa atin na pwede nating gamitin yung Metro Walk. So, doon yung finish natin. So, from Catanduanes State University, bababa tayo. Main road tayo ngayon mga kaba. Wala tayong coastal road. From Catanduanes State University, dire-diretso tayo. Wag po tayong liliko sa moonwalk. So, pagdating natin ng Gugon, triangle, doon na tayo liliko sa kaliwa. So, pagkaliko po, dire-diretso, makikita nyo na yung BTC, yung Metro Walk. So, after doon sa makapasok tayo sa finishing grid natin, meron dong verification. I-check kung lahat ba ng checkpoint ay nadaanan mo, photo ops, nakapagpa-picture ka. After nun, pag finisher ka, ipapadiretso ka na doon sa stage ng BTC kung nasaan yung ating finisher flag. So after nyo makapagpa-picture doon sa stage with our backdrop, ipapark nyo na yung motor nyo sa designated parking natin. Pupunta na kayo kay PQS para sa finisher's kit, tapos para sa ating meal. So yun, doon natin gagamitin yung ikalawang meal stub natin, which is yung dinner. Ang start ng program natin dyan sa BTC is nasa 12 noon po tayo dyan mag-i-start. Nandyan na yung mga organizer nyan. So mag-aabang na kami sa mga darating na mag-finish. Magkakaroon na tayo ng program, which is yung proper program natin. Meet and greet para sa mga bisita nating vloggers. Tapos meron din tayong tables dyan para sa tables and tents para sa ating mga sponsors. Dagdag na katanungan mga kahab, what if masira yung motor ko during the event? May mga po tayo, mekaniko sa kada munisipyo. Pwede po tayong humingi ng tulong sa kanila. So syempre yung gastos na yun, shoulder nyo yun mga kahab. So kailangan po natin na pag mag-finish tayo, lalo kung solo category, is tayo, yung participant at yung motor magkasama. Kung halimbawa, nasiraan ako or naplatan ako malapit na sa grid, ano pong gagawin ko? Pwede mo na yung itulak mga kahab, papunta dun sa grid natin, sa finishing grid natin, para mamarkahan yung passport ma-verify. So, sunod po, halimbawa, nahulog po yung cellphone ko, parehas ng version 1. Wala po akong picture sa mga photo ops. Nahulog po kasi during the ride. Pwede po ba akong mag-finish? Pwede. Basta titingnan natin yung passport mo kung natatakan. Tapos yung isi-send ng listahan ng mga marshal sa checkpoints or photo ops.
So yun nga pala mga kahab, meron din tayong nilagay na sweeper. So para rin to sa safety. Yung sweeper natin is yan yung pinakauling aalis. So ang trabaho naman po ng sweeper, sila naman yung magdi-deactivate ng checkpoints and photo ops. So kapag dumaan na yung sweeper sa checkpoint and photo ops, sasabihan niya na naisara na yung checkpoints. Kung halimbawa may madaanan si sweeper na participants na nagkaroon ng sira, yun, sasabihin niya yun sa checkpoint na meron pang isang nagpapaayos. Pero kung hindi na talaga kaya, tatanungin ni sweeper yan kung kaya pa bang ayusin. Kapag hindi na, yun na, talagang yun na yung time para masabi natin na hindi ka makaka-finish. Pero pwede mo pa rin kunin yung t-shirt mo. Kaya nga lang, walang tatak dito sa likod na dito. Wala nang tatak dito sa likod mga kahab na finisher o katanduan ni sweeper. So ganun yung setup natin mga kahab. So ayun mga kahab, sino ba yung mga abangan natin dito? Siyempre nandyan yung mga invited nating pitikeros. Siyempre andyan yung Certified Shooters sa pangunguna ni City Hunter, Aquaman TV, Marvic Moto, Try to Stop Me, Negrong Payatot. So sila yung sa Certified Shooters natin. Para naman sa mga another set of pitikeros natin from Bicol region to mga kahab, Uragon Pitikeros, Snipe Shot, Takbong Turista, Motolegs and Photography, Pitik ni Reader, at si Don Motosnaps. Alam ko marami pa silang kasamang member ng Uragon Pitikeros. So abangan natin yan, lalong-lalo na sa mga participants yan ng mga pitik natin. Kasi ako bilang nag-endurance, yan din yung inaabangan ko pagkatapos ng event, yung pag-upload ng mga pitik na baka nakasali tayo dun sa pitik nila. So napakaganda niyan mga kahab. So ayun mga kahab, isa sa mga aabangan natin yung mga natin dyan, vloggers syempre. Yung PMT riders natin, Roxanne Ventures, Ride with Daniela, Gana, Inang Moto, Boss G, Lara, Madam Venture, si Sir Jancy, Motor, si Sir Raymond at Ma'am Malu Gabriel ng Together We Ride, si Sir Cesar Villanueva ng Philippine Motorcycle Tourism, at syempre si Ma'am Jetly, ang ambassador ng Philippine Motorcycle Tourism. Yan yung mga set of natin PMT riders na darating dito sa isla mga kahap. Syempre, ang pinaka main natin, si Jawo Motovlog. From our sponsor na Unioil, Jawo Motovlog mga kahab. So ano pang hinihintay mo mga kahab? Mag-register ka na. Kasi hanggang bukas na lang yung registration natin mga kahab. Hanggang May 15 na lang po to, bukas. So, register ka na mga kahab. So, ang registration natin ngayon is nasa 2,000 pesos. Sa kadahilan ng yung 200 na idinagdag is para yun sa itatapal sa supplier natin na another dagdag kapag mga huling registration. Yung mga nahuhuli, yung mga pahabol, may dagdag na talaga yan. Kaya tumaas tayo ng 200. So nasa 2,000 yung registration natin mga kahab. Umabol na kayo sa pag-register. Hanggang bukas na lamang po tayo. So yun, para sa libreng registration fee, i-share nyo tong video to with hashtags. Hashtags na ganito. Yung tatlong yan, hashtags na yan. I-comment nyo yan pag nag-share kayo sa posibleng manalo ng isang slot para dito sa event ng Catanduanes Motorista Challenge. Kung halimbawa, hindi ka interesadong maglaro, pwede mong ibigay sa kaibigan mo, kapamilya mo na gustong maglaro. So isang slot lang po yan mga kahab. Ang gagawin nyo lang, isi-share nyo lang tong video ito. Please react, share, and comment with the hashtag CMC version 2, raffle, and Motorista Hub. Dito ko na puputulin yung vlog. Maraming salamat sa lahat ng nanood at mag-share nitong video to. Siyempre, kita-kits tayo sa grid. Keep safe, be safe, and ride safe. Bye-bye!